Good morning mga kapatid, purihin ng Panginoon, mga viewers, kumusta po kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Narito naman po ako para ipahatid sa inyo ang salita ng Diyos. Ngayon po ay araw ng Martes, June 29. Purihin ang Panginoon at good morning, alas 3:30 ng madaling araw. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pagpatuloy po natin ang salita ng Diyos, magbasa ng Biblia bago sumapit ang umaga. Narito po tayo sa Book of John chapter 3. Ngayon po ay verse 16 lang po ang ating babasahin, pag-aralan. Ito po ay devotional through biblical truth, chapter by chapter. Okay? John chapter 3 verse 16, babasahin ko po. King James Version 16:11. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Yan po sa King James. Sa Tagalog na po sa Diglot. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bilang respeto po sa salita ng Diyos, tayo po ay mag-pray. Our Heavenly Father, O Lord, thank you so much this morning that we wake up another day in our lives para po sa pagkilos, para sa aming araw-araw na buhay. Patawad, Lord, sa aming kasalanan at ikaw magbigay linis ng aming puso sa umagang ito at ikaw, Panginoon, mag-guide sa amin. Salamat sa aking pastor, Pastor Mike Tanyala, patuloy na nag-support sa ganitong gawain. Ayon sa iyong kalooban na ikaw mapuri at may taas, Panginoon, sa aming buhay. Salamat sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito akong dinadalangin. Amen. Purihin ng Panginoon at mga kapatid, at napag-aralan natin sa chapter 1, chapter 2, ngayon ay chapter 3. Pag-aralan natin na Jesus is the center of our program topic. Okay, Jesus Christ is God. Jesus Christ is the Creator. He is Jesus Christ, the light. Jesus is who gave us salvation. He died for us. Now, dito po sa John 3:16, pag-aralan po natin ngayon, for God so loved the world. So, ang Diyos, mahal niya tayo, ibinigay niya ang kaisa-isang anak, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Okay? Binigay niya ang kaisa-isang anak upang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Should not perish, hindi mapahamak. For God so loved the world. Mahal niya tayo, ikaw at ako. Hindi po ang mga material na bagay. Kaya kung unususain po ninyo ang verse na yan, sa John 3:16, dito po ay i-focus ninyo, ay salvation na po yan. For God so loved you and me, that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, si Jesus Christ. Tingnan niyo, kung material ang pinag-uusapan, bakit whosoever, ang tao ang tinutukoy dito, hindi yung mga kahoy o anuman, o anumang mga material na bagay sa mundo, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Magkaroon po ng buhay na walang hanggan ang isang tao. So, nakikita natin na pag-aralan natin dito na how to be born again ang isang tao. Okay? Sa yesterday o last day, so napag-aralan natin na ang tao ay sinilang sa pamagitan ng tubig at espiritu. Isinilang ka ng mama mo sa laman at dugo, panubigan,
at nang tumukilala ka kay Jesus Christ, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang tao magsisi sa kasalanan sa kanyang nature at isip tanggapin niya wala siyang kakayahang nailigtas ang kanyang sarili. Isipin niya o tanggapin niya na wala siyang kakayahan na gumawa ng mabuti para mapunta sa langit. Isipin niya na walang religious na makapagligtas. Isipin niya na walang batas na makapagligtas, kundi tanging si Jesus Christ lang ang pagsampalataya kay Jesus Christ. Humingi siya ng kapatawaran ng kanyang kasalanan. Isubmit niya ang sarili niya sa Diyos at magbasa ng Biblia. Submit niya ang kanyang sarili sa Diyos. Tanggapin niya si Jesus Christ bilang Diyos at person niya ng tagapagligtas upang magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. At kasunod noon ang pagbabasa ng Biblia at ang pagsamba sa grupo kung saan nagtuturo ng biblical truth, mga kapatid. Pero kami nakapagturo, alam namin ang mga tao, every minute, Satan is there. Naghahadlang po. Once na ipahayag ang salita ng Diyos, ang tao umiiktad po. Dahil every minute, Satan is there. Kalaban si Satan at kalaban pa yung katawan ng tao na umahadlang. Bakit? Imbis magbasa ng Biblia, napapagod, masakit ang mata, kalaban sa katawan. Ang espiritu, kapag nagbabasa ng Biblia, inaantok. Satan is there. Tandaan po natin yan. Si Satan walang humpay sa paghadlang sa tao na makinig sa salita ng Diyos. Okay? Ang gusto ng tao, layaw, masaya, puro panglaman. Yung hindi killjoy na makinig. Sa atin nga, kunti lang na nakikinig. Bakit? Killjoy. Hindi sila natatawa. No? Walang mga kilig-kilig. Diba? So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, hindi mapahamak, but have everlasting life. Everlasting life. Spiritually po ang pag-uusapan. Okay? So sana inintindihan ninyo ang verses na ito ay napakaganda, kumpleto. Pero kahit anong basa ng tao, mga kapatid, o nga ng grupo na nagbabasa nito, hindi pa rin niya naunawaan. Bakit? Satan is there. Ang gusto nila, sarili nilang isip ang gagawin. Ang gusto nila, ang kanilang sariling paraan, hindi nakabase sa Biblia. Kahit na dito sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, malalaman natin na si Jesus Christ ay Diyos. Si Jesus Christ ay tagapagligtas. Jesus Christ is Creator. Bakit ayaw nilang tanggapin? Dahil binulag sila ni Satan. Satan blinded him noon pa hanggang ngayon at sa darating ng panahon. Purihin ang Panginoon at kumilala ka kay Jesus Christ. Kapatid, pagpatuloy mo lang yan hanggang lumago ka pa, lumago, maging matatag sa pananampalataya kay Jesus Christ. Upang sa ganun mapaglabanan ang mga pagsubok ng laman at espiritu na umaaligid habang naghihintay tayo sa pagbabalik ni Jesus Christ. Mga kapatid, alam natin na ang mundo ay nagbabago, pero ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Okay? Sana naintindihan niyo po. Purihin ang Panginoon. Ako ay nagpapasalamat sa subscriber, sa nag-like, sa nag-view. Salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Sana mayroon kayong natutunan at isa puso sa ating buhay. Okay? Bibigyan ko kayo ng grasya sa pamamagitan lamang nito. Okay? Purihin ang Panginoon.
Sana sa araw na ito, sa ating pagkilos ay proteksyonan tayo ng Panginoon. Sana sa ating mga ginagawa, ang Diyos pa rin ang nasa puso at isip natin, ay excited tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? So, nakita natin dyan, klarong-klaro, na mahal tayo ng Diyos. Ang pagmamahalo ng Diyos habang nabubuhay ka po. Kapag ang tao mawawala ang pagmamahal ng Diyos sa isang tao kapag isinintabi niya si Jesus Christ. Okay? Kapag isinintabi niya si Jesus Christ, nawala na siya ng buhay sa kanyang pisikal, diyan ang galit ng Diyos ay nandiyan naman. Kasi ang Diyos, pagmamahal, galit, yan po ang kanyang personality. Yan po ang kanyang deity, pagka-Diyos niya po. Purihin ang Panginoon at tayo po ay manalangin. Abide lang tayo kay Jesus Christ upang sa ganun po, patuloy tayong lumago. Paano mag-abide? Sa Biblia po. Ito binabasa natin at pakikinig sa tamang katuruan. Okay, manalangin tayo. Dakila at magapalang Diyos, Ama, salamat sa umagang ito, another day, Panginoon. Tuesday sa aming panahon na kami ay kumikilos sa bawat araw. Protection, wisdom, knowledge, samahan niyo kami. At ang mga viewers, salamat, naririto. Ikaw manguna sa kanila, ang will niyo lang po masusunod. At samahan niyo sila, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Salamat sa aking pastor, Pastor Mike Tanyala. Bigyan mo ng kalakasan, wisdom, magamit para patuloy sa iyong gawain. At miracle, Lord, sa kanyang physical na pangangatawan. At samahan niyo rin, Panginoon, ang aming senior pastor, Pastor Bedlayon, kalakasan, wisdom, knowledge. Ang will niyo lang po masusunod. Patuloy na samahan niyo siya at magamit sa iyong gawain at mga kapatiran namin may mga karamdaman, ikaw manguna, Panginoon. At sana, Lord, ay may parating nila ang kanilang mga prayer request sa umagang ito. Salamat sa patuloy ka nagbigay ng kalakasan upang sa ganun, Panginoon, ay ang iyong salita ay may pahayag kahit ilang minuto. Sa pangalan ni Jesus, ito kinadalangin. Amen. God bless you po mga kapatid. Ingat po kayo dyan.